Ignorantia juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santamaria. Ito ang Legal Basis. Dean Mel, maganda umaga po. Sa iyo, Ted, at DJ Chacha, sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po na marami muli sa panahon. Ito pong balita lang tungkol dito sa sinasabing entrapment daw ng ilang mga tao na nahuli ng NBI dahil daw po sa tangkang pangingikil. Okay, siguro po maganda din na tunghayan po lamang natin ano ba ang isinasaad sa batas, kapag po natin pinag-uusapan tong entrapment na ito, may mga elemento bang dapat sundin dito at yung entrapment, ano ho ang kaiba, ano ho ang distinct na pagkakaiba kapag sinabi na hindi naman entrapment yan instigation yan Oo, hindi naman sa amin ang galing yang mga akusasyon ninyo. Kayo nga ang humikayat sa amin na gawin yan. Pwede ba din lamang natin ipaliwanag po ito? Please go ahead. Okay, sapagkat kamakailan naririnig natin yung katagang set up. Na-set up ako, set up. So pero dapat ihiwalay natin o tignan natin ang mga ibang klaseng set up. Diyan na nga pumapasok ang tinatawag na entrapment at instigasyon. Ano ang epekto nito sa ating batas? Basta't sinabi mong instigation o instigasyon, hinihimok mo, inuudyok mo, at saka inaakit mo ang isang tao para gumawa ng isang krimen. So iyan. Pero ang entrapment ay ang paggamit ng mga pamamaraan, pakana, o diskarte para na mahuli lamang ang isang taong lumabag na sa batas. So, yun ang kaiba nun. Basta't instigasyon, hinimo ka lang, inidyo ka lang, at saka inakit ka na gumawa ng krimen, pero inosenteng tao ka, maaabsuelto ka kung kasuhan ka. Pero kung ang entrapment, legal yan, sapagkat ito ay ang paggamit lamang ng mga pamamaraan, pakana o diskarte para kaagad-agad mahuli yung mga kriminal. So gumagawa diyan ng mga fake money ganyan o nagpapanggap na bumibili ng halimbawa ng mga marijuana ganyan pero nandoon na pinapadali lang nila ang pagpabdakip doon sa mga gumagawa na ng krimen. Iyan ang kaibahan niyan. Kung instigasyon, absuelto ka. Kung entrapment, huli ka. Kriminal ka. Iyan ang istorya niyan. Mm-hmm. Meron na ho palang dito desisyon. People versus Bartolome. Din. Opo. GR number 191726 Feb 6, 2013. Opo. Can you enlighten us, sir? Ano ba ang kwento dito? Buy-bust operation yan. Diyan nagsimula yung mga kine-question nila. Ang buy-bust operation ba legal? Kasi para kang di ba gumagawa ka lang ng mga drama, istorya? Sabi ng Korte Suprema, hindi. Hindi ka gumagawa ng istorya dyan. Diyan natin i-distinguish ang entrapment tsaka instigation diyan sa kasong yan. Sabi ng Korte Suprema, para maging entrapment, dapat malinaw ang kwento sa simula at saka hanggang maganap yung krimen. Ibig sabihin, merong halimbawa kang informant, merong kang probable cause na meron nga maaring mangyaring krimen. Tapos may pagsasagawa at may pagganap. So yung narrative na yon dapat makompleto mo yon. Sa nagsumbong o informant hanggang maganap yung krimen. Kaya nga basta halimbawa sa mga bribery, mga ganyan, oras na kinuha mo, pinoposasan ka na sapagkat ganap na. Kaya kailangan mo rin minsan ng informant, yung mismong biktima halimbawa, nagsumbong na o kaya mga asset. Yon, pwede yon.
So dapat malinaw ang istorya. Ang instigasyon, out of the blue, ang may pakanalang, yung mga pulis, sa isang taong walang kamalay-malay, gawin mo yan, gawin mo to, gawin mo yan. Sila ang nag-isip, yung mga otoridad, parang isang tao ay gumawa ng krimen, sabi ng Korte Suprema, instigasyon yun, absuelto yun. Walang narrative yun. Oo. Yan. Dito po sa mga kaso ng illegal drugs din, ano po, yung, yung alagad ng batas, oo, siya magbebenta ng droga. Siya ang seller tapos may buyer, no? May ganun po pagkakataon na kapag bumili yung buyer sa kanya, yung huhulihin nila. Sila naman ang source. O kaya naman, meron din pong mga, yun nga, ano, sila ang gumagawa ng kaparaanan para yung taong ito na inosente naman, oo, ay masangkot sa illegal na droga sa pamamagitan ng pag-udyok sa kanya na gawin tong bagay na ito. Nag-instigate na gawin mo iyon. Ganun po din ang sinasabi niya. Oo. Oo. Ibig sabihin, ang simula ng criminal mind, hindi nanggagaling dun sa tao. Oo. Nanggagaling dun sa mga pulis. Mm-mm. Pero sa entrapment, ang simula ng criminal mind, dun sa tao, doon sa mismong kriminal. Opo. Yan. Opo, doon sa usapin po ng extortion o kaya po naman corruption, halimbawa, ano po, isang nag-a-apply ng mayor's permit. Alright, so ikaw, negosyante ka, good faith ka, nag-a-apply ka, hinihingian ka ng pera para lamang maproseso na mas mabilis yung iyong dokumento. So ngayon, hiningian ka ng pera, hindi mo na kaya yung perang hinihingi nila, lumapit ka sa otoridad. Ngayon, ang otoridad ay a-action sa pamamagitan ng entrapment. Yung nanghihingi sa iyo ng lagay ay huhulihin doon sa sinasabing pagtatagpo ninyo para ibigay na yung lagay. Entrapment po ang tawag doon din. Tama yon sapagkat may informant. At Mhm. dyan, ang informant mismo, yung magiging biktima. Mhm. Diba? Opo. Pero yung sa mga bypass, normally ang informant doon, yung mga tinatawag na asset. Opo. Asset ng mga pulis. No? So ito, tama. Mm. In-inform ng pulis, nagkaroon sila ng probable cause, nag-vet ang pulis little bit, and then, gumawa na ng pamamaraan, o tinatawag natin diskarte o pakana para mapadali ang paggalaw ng kriminal at oras na naganap na, posas na. Okay. Yun. Ngayon, yung nga pong kaibahan kung yan entrapment o set-up. Yun. Oo. Yeah. Opo. Correct. Opo, di ba? Entrapment, so meaning, ito po, no, extortion. Ganyan yan, extortion. Parang itong mga, sir, ito ho din, no, na pag-uusapan lang natin to, Chacha, meron pong mga sex video. Di ba, sex video, halimbawa, ginagamit ng iba dahil nagkaroon ng relasyon, meron akong sex video, hihingi ko sa iyo ng pabor na sex ulit, o tatakutin kita pag hindi ka nakipagkita, lalabas ko to. Hindi ba may mga entrapment din, yung biktima dito pupunta dito sa NBI o sa police, huhulihin yung may hawak nun, yung po entrapment din yun. Para din yung, di ho ba, kumbaga parang nangihingi ka rin ng pera, parang extortion din. Pero yung ang kapalit nga, sex, ganun po din. Oo, tama yon. Kasi Article 356 yan. Yan yung parang tinatawag natin sa in layman's term, blackmail. No, blackmail. Yung bantang papublish, paglalabas ng video. Yan yun. Yan at ang parusa dyan. Maabot yan ng 6 na buwan. Depende kung ano ang kanyang gravity. No? At kung ginamit niya ang internet dyan, tumataas pa ng 1 degree. Yan. Okay. So, in the case at bar, go ahead. Oo. Balikan ko tong pinag-uusapan ninyo ni Manong Ted, yung tungkol dito sa instigation versus entrapment. And thank you so much. We are learning a lot, Dean, dito po sa explanation ninyo. Gawin natin example itong high-profile case ngayon na pinag-uusapan ng lahat, na syempre yung pong inaakusahan, ang sinasabi niya nga, na set up lang ako. Sa kabilang banda, ang NBI, ang sinasabi po nila, may media kaming kasama, may videos tayo. Ito po bang Tsaka mga... may affidavit. Oo, may affidavit galing yung po dun sa complainant. Though hindi siya mismo yung hinihinga ng pera, ang sinasabi, dumaan sa intermediary. May ganun pong punto, Hindi po kasi talaga si Congressman Martin Romualdez ang nagrereklamo. Attorney, yung mga digital evidences, gaano po yun kahalaga?
Sa korte, pagdating po sa korte, meron na bang mga instances before na ang ginamit talaga yung mga videos from media and the videos na hawak mismo nitong mga enforcement agencies natin na napatunayan na kahit pasabihin mo dyan na set up, ito malinaw na hindi set up yun nangyari? Oo, DJ Chacha. Oo, ginagamit na ngayon ang video sa bilang ebidensya sa korte. Ang kailangan lang diyan, yung kumuha o kung sino yung may-ari ng cellphone, siya ay ililigay sa witness stand para mag-testify. Ako nga po ang kumuha niyan ng real time na gaganap yan. So Okay. kailangan lang na ipakita mo yung taong kumuha nun, no? At unless na yung taong nahandoon mismo sa video ay umamin na siya ang gumagawa nun at walang problema yon. Pero yon, pwedeng So, attorney, pwedeng kuning testigo ng NBI enforcers or nila attorney Matibag, itong mga media or press na kasama nila during the entrapment? sapagkat nga ang requirement ng pagpapalabas ng video ay yung mga kumuha. So, yung kumuha noong mga videong iyon para ma-authenticate nila yung nangyari, yung pagkuha nila. Yun lang naman ang testify nila, opo, ako po ang kumuha niyan. Wala nang iba. Napakadali lang nun. Simple. Ayan. Ito lang naman doon sa sinasabi mong coverage daw, no, na nangyari. Well, anyway, ito po ay napakahalaga na maunawaan nga natin yung entrapment na yan and then yung instigation na maari mo sabihin na set up ako. Di ho ba, no? Na-set up ako na gumawa ako ng mali dahil sa merong mga nasa likod nito na responsable doon sa krimen na iyon na gusto nilang gawin ko. Basically, yun po yun. Oo, yan. Basically, sabi natin, ang isang instigasyon ay bitag para sa walang malay na inosenteng tao. Yan. Pero ang entrapment, bitag sa walang malay na kriminal, ni-entrap na pala siya. So, yun ang kaiba nun. Palagay ko, may mga pagkakataon po na may malay yung kriminal, naging pabaya lang siya. Oo, tama ka dyan. Tama ka dyan, Fred. No? Baka masyado silang kumpiyansa sa sarili nila. Diba? Totoo yan. Opo. Kaya madaming kasi bago mag-entrapment, pati madaming dapat silang i-vet yan at saka sinusigurado nila na tama ang ginagawa nila. Kasi masyado nang na balangkas ng Korte Suprema ang mga alituntunin sa entrapment act. Okay. Sige po. So, Dinmel, as usual, kami po ay natuto dito and we appreciate po ang inyo pong pagbibigay ng panahon para mas maunawaan po ng taong bayan ang mga usaping legal sa punto po ng sadyang kauna-unawa. Salamat, Dinmel. Mabuhay! Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.